Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak at with evidence. Ako po, Sandro Marcos, nataranta na. Bakit Sandro? Ano bang problema? Mga kongresista, hindi pepirma sa impeachment ni Vivi Sara. Magsasalita na sila sa kanilang nararamdaman at kung ano ang kalang bugso ng damdamin mga kabibig. Naku po kabibig, ito pa, more funds, more votes. Nako, ni isa-isa na pala tinatawag ni Sandro Marcos, di umano ang mga kongresista para posibleng tanungin, pipirma ka ba or hindi? Tapos i-release na daw ni Sandro ang FLR for later release na pera. Naku po, ito kabibig ha, may nabasa tayo kabibig na ito ay galing sa ano ba, politiko. Naku, grabe, ito kabibig oh. Oh, more funds, more votes. House lawmakers, monthly budgets reported rise to 1.5 million. Individually ha, amid Sara Duterte's impeachment drama. Hala, biglang tumaas ang monthly budget ng mga kongresista. Bakit? Bakit pinataasan? Anong nangyari, Sandro? Ito kabibig ha. While ordinary Filipino tighten their belts and amid rising prices, lawmakers in the House of Representatives are reportedly seeing their budget expand by as much as 300,000 each. Hala, yaman naman. Just as the impeachment case against Sara Duterte gathers pace. An ex-cooper from Abante, Politico's sister publication, said House leadership has approved an increase in the monthly maintenance and operating expenses or MOOE of lawmakers starting May or sa Mayo. Oo, 'di ba magbabalik sesyon sila sa Mayo? At doon na nabobotohan kung pabor ba sila or hindi. Sa plenaryo, sa impeachment kay si BP Sara, the bump raises allocations to 1.5 million from 1.2 million. So there is an increase of 300,000 pesos. Ay, buti pa kayo. May mga pa-increase kayo, pero ang mga manggagawang Pilipino walang salary increase. Pero kayong mga kongresista, grabe, 300,000 starting from May onwards ba naman yan? So, ang kanilang budget pala, monthly budget is 1.2. Pero ngayon, pinataasan ni Sandro, dinadagan ng 300,000. Uy, buti pa kayo. But some lawmakers appear to be getting an extra boost. Uy! So it means meron pang mas mataas sa 300,000. Members of Partido Federal ng Pilipinas, PFP, the party of Ferdinand Marcos Jr., are reportedly in line to receive additional 500,000 according to the Scooper. So yung mga kaparty ni BBM, aside from 300,000, dadagdagan pa ng 200,000. So additional 500,000. Uy, grabe. Pera ng taong bayan yan, para yatang pinaglalaruan nyo lang. Among the PFP ranks in the chamber are the House Speaker Boji III and Majority Leader Sandro Marcos, the President's son. If sustained, the increase could push the House spending by roughly 1 billion monthly through the end of the 20th Congress in June 2028. Wow. The timing of the alleged MOOA hike has raised eyebrows inside the chamber. Parang ayuda para sa boto sa impeachment, hindi sa tao. Oh, yan ang mga naririnig na mga scooper. Kanilang naririnig na mga istorya sa loob ng chamber. Politico earlier reported that Sandro Marcos had begun informally gauging support for the case by reaching out
to fellow lawmakers. Akala natin boboto sila kasi may substance and probable cause ang impeachment. Hindi pala. Boboto sila dahil sa pera. So pera-pera lang pala ito, kabibig. Naku, nakakaya naman yan. Pera-pera lang pala. Sayang lang pala yung Justice Committee, yung mga effort na ginagawa nila. 'Di ba? Sana hindi na lang nagkaroon ng Justice Committee kung pipirma ka pala, hindi mo binabasa ang or wala kang pakialam kung ano ang committee report nila. Basta pumirma ka kasi bibigyan ka ng either increase of 300,000 or kung kapartido ka, 500,000. So useless lang pala yung mga kadramahan nila. Kabibig, hindi useless kasi nasira nila si VP Sara. Ang tanong, nasira nga ba? Or mas lalo kayong masisira dahil sa scooper na ito na para yata ang ginagawa niyong bobo, tanga ang sambayanang Pilipino, nagpahiring-hiring, nagpamini-mini trial pa kayo, pero pirma pala dahil sa ayuda. Uy, mahilig sila sa ayuda, di ba? Pero sobra ang lalaki ng mga ayuda nila. 500,000, 300,000. Pero magkano bang ibibigay ng mga ayuda na Bongbong Marcos sa atin? Oh, yung 5 kilong 20 pesos na bigas. Yung 5,000 na ayuda para sa mga driver. Yung AX, yung tupad at kung ano-ano pang mga gimmick na programa na pang band-aid at ayuda lang. Pero sila, ang lalaki ng ayuda, 300,000, 500,000 monthly? Wow! As in, grabe. Nakakadismaya, mga kabibig. More funds, more votes. At sasabihin nilang si VP Sara ay magnanakaw, merong mga transactions na mga illegal. Wow! Coming from these people? Uy, nakakahiya naman kayo. Diba? Di mahiya naman kayo mga kongresista kung totoo man ito. Pero sa balita at sa bilyonaryo, mga kabibig, ito na ang balita sa bilyonaryo. Ito talaga ang bilyonaryo. Ang daming balita nila. Ito ha, pakinggan natin ang balita ng Asan ba yun? Wait muna kabibig, i-share ko muna ito. Ano kaya ang balita ng bilyonaryo? Ito na. Nasaan ba yun? Ito. King tayo. Tila naghahanda na rin si House Majority Leader Sandro Marcos sa pagsalang ng impeachment case ni VP Sara sa plenaryo. Ayon po sa aming source, nagtatawag na ng mga kongresista ang presidential son para mag-head count. Ilalabas na rin umano ang proyekto ng mga mambabatas na nakalista bilang for later release o FLR. Nakakalat ang mga proyektong ito sa mga ahensya tulad ng Department of Agriculture, DepEd at DOH. Posibleng sa May 4 hanggang 11, isalang sa plenaryo ang magiging report ng House Justice. Uy, grabe naman, no? FLR for later release. Ibibigay na sa mga kongresista. Tapos, akala natin ay para sa mamamayan, hindi pala para sa kanilang bulsa. Hala ka, ito ang komento ng mga netizen. Ma-impeach yung man yan, may kapatid yung paglalaban sa 2020. Malapit na mapahukay ang lolo mo. Ghost Project ni Sandro sa Ilocos, musta naman? Sagarin nyo na at magkaalaman sa 2028. Grabe yung takot nila. Vote for sale pala ang impeach ni VP Sara. Galawang maleta. O, tingnan yung kabibig ha. Dahil sa report na to, yung iba, akala nila talagang they're doing their job, ang mga kongresista. Talagang grabe, nuknukan. Kaya pala pumalakpak sila. Nang matapos na di umano'y may probable cause. Pumalakpak sila. Parang walang respeto. Diba? Kaya pala kasi dadagdagan ng 300,000 plus 200,000 ang kanilang monthly budget. Kaya pala pumalakpak sila kasi success. Congratulations. Hala ka. Nako, nagkaalama. Ito kabibig ha. Ito yung kay Maski yung ito ha. Congressman Erice. Maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Ooh.
Halaka. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Halaka, grabe. So, ano nakakamping? Okay pa ba kayo? Halaka. Grabe, Congressman Erese. Kaya ginagawa lahat kung ano-anong kadramahan, tanim testigo at iba pa para ma-impeach si BP Sara. Kasi once mananalo si BP Sara 2028, lagot kayong lahat na magnanakaw mga maletagang. Oh, gusto ba nating walang managot or may managot sa 2028? So dapat iboto na din si BP Sara para may managot. Bullseye, the exact truth. Full force pa nga nga sisi. Yes, it's obvious. Tama ka, Sir Duterte pa rin. Ito yung tuna na dilaw na katulad ng iba dyan ng mga hipokrito, di ba? Full force pala sila. They are afraid of Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Yun ang ginawa ng mga kakamping ngayon. Wow! Galing sa totoong liberal na yan, ha? Oh. Isa na dyan si Risa de Lima at Reza. Takot sila pagdating sa 2020. Of course, matatamaan sila. Maybe sila ang unang matatamaan kasama sina Sandro at BBM. May mga kasalanan lang ang takot pero yung mga abiding law citizens ay masaya. True bullseyes mo kong erase. So maliwanag yung kasama mo sa dilawan at civil society na ayaw nila kay BP Sara na Pangulo sa 2028 dahil gusto talaga nila ang korupsyon na patitigil ni VP Sara na sinabi dapat ay may managot. Kaya alam ng mga Pilipinos kung sinong kalaban ni VP Sara at gustong-gusto ng korupsyon. So itong mga civil society at nilawan, gusto pala ng korupsyon. Kasi si VP Sara is fighting for corruption pero hala ka, alam na natin. Again nga. Maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Oh my goodness. Kakamping, Dilawan, hala ka. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Oh, yun. At ito pa kabibig, bagong balita. Pero ang problema dito, Kinig tayo ha. Galing pero ang problema dito yung mga kongresista naman na sabihin natin na hindi pabor para sa kanila dahil yung mga constituents na sinabi mo kanina, medical, free education, lahat-lahat, support, benefits, maaapektuhan. Hindi nagagalaw yan para sa mga nasasakupan ho ninyo, halimbawa. Well, totoo. In fact, ako dahil even before, pagka pumapasok ako sa Kongreso, madami akong mga kasamahan sa Kongreso nakakausap and a lot of them are not in favor of this impeachment, in the second impeachment. Dahil ang concern nila, alam mo, sa dinami-dami ng kontrobersya na bumabalot ngayon sa Kongreso, hindi na kailangan dagdagan ng isa pang issue na kagaya nitong second impeachment proceeding. Ngayon, madami sa kanila ang ayaw nga sumuporta dito sa impeachment pero pag nakakausap ko sila, natatakot rin silang mag-voice out ng kanilang stand na ayaw dahil natatakot sila maapektuhan yung pondo nila at mga proyekto maaaring ibaba sa kanilang kadistrito. Oh, so yun pala kabibig. Hawak sa leeg ang mga kongresista. Yung mga, well, dapat dito, ang mga kongresista, they have to stand. They have to listen to their constituents. They have to ask their constituents, o ano, gusto nyo bang pumirma ako sa impeachment or hindi? Kasi, ikaw ang mananagot sa mga constituents mo. Lalo na sa Visayas at Mindanao. Diba? Lalo na yung ginawa ng mga kongresista kahapon na pumalakpak sila, na nakasuccess sila. Success pala sila kasi meron palang pagtaas ng kanilang budget. 200,000, 300,000. Yung iba makakatanggap ng additional 500,000. Kung kaalyado ka, hala ka, grabe. Uy, parang na-shock ako kabibig. Tingnan natin to ha. Yung palakpakan, yung tawanan, hindi proper yan. Especially during a Committee on Justice hearing, lalong-lalo na impeachment of the second highest official ang pinag-uusapan dyan. Doon sa
tatapos no ng hearing na yan. Tama ba ang behavior as far as ethics is concerned, behavior, attitude ng members ng Committee on Justice na right after na determine nila ang probable cause ng sa mga ebidensya against Vice President Sara Duterte, nagtawanan, natuwa, nagsaya, nagpalakpakan as a Committee on Justice na dapat sila lang ay trabaho ay mag-determine ng the probability of Correct. substance, form, yung doon sa mga Palakpakan ebidensya. talaga Pero sila. ito nakita natin, nag-appear, nagtawanan, nagsaya. Ano yung observation? Ano yung magiging niyan, parang notion to the public as far as Well, fairness and biases is concerned? Yeah. Paul, sorry, I was not there. I was not in attendance kanina doon sa committee hearing. So I was not able to observe yung kanilang demeanor. But of course, yung palakpakan, yung tawanan, hindi proper yan. Correct. Especially during a Committee on Justice hearing, lalong-lalo na impeachment of the second highest official ang pinag-uusapan dyan. But sadly, alam mo, ang impeachment kasi is more political rather than a legal o judicial process pagdating dyan sa House, and meron talagang mga leanings ang mga ibang miyembro, kaya siguro ganun yung mga naging reaction nila. Kong, Siadmar po ulit ito, kung sa plenaryo po ba, ang tamang tanong po ba para doon sa ibang mga mambabatas, alin ang gusto ninyo, 2 taon o 6 na taon? Alam mo, palagay ko na-consider na rin yan ng mga ibang tao, kaya like what I said, kaya siguro yung mga iba gustong-gustong ma-impeach si Vice President dahil may takot sa kanila na baka biglang pagka naging Pangulo si Vice President maimbestagahan at talagang mag-launch ng investigation tungkol doon sa mga anomalyang nangyayari, at siguro yung mga iba natatakot. Yung palakpakan. So yun, kabibig ha. Ito pa, kabibig, bagong labas na balita. Totoo kaya ito, kabibig? Uy, nakakahiya. Diba? Ito, kabibig, nabasa natin. From Dare to Us. Via Abante News Online. Scoop. Ang basahin natin ha. Scoop. Ito, kabibig. Bagong scoop ito. Ito, Ito na. Via Abante News Online. Scoop. Mga kong may appearance fees. Umuugong na merong umanong inilaang 1.3 billion na appearance fees ng mga miyembro ng House Committee on Justice sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa impormasyon na nakarating sa Abante, unang inirelease umano ang 650 million sa isang tanggapan sa basement ng Batasang Pambansa para sa buwan ng Abril at panibagong 650 million ngayong Mayo. Ooh! If true, baboyan na talaga budget-wise, kaya afford nila. End of 2024, may 26.7 billion cash at balance sila. In 2025, may 33.67 billion approved budget sila and 27.072 billion in 2026. Maraming cash ang House of Representatives. Grabe, how can these people sleep at night? Ang gaba, dili na budget magsaba. Harap-harapan na tayong ginagago. Speak up. Hala, grabe. Basement ng Batasang Pambansa, doon daw nagbigayan. Hala ka. Ano ang iyong comment doon, mga kabibig? Parang, wow. Ako, sana may ebidensya, no? Pero ito ay according sa Abante News Online. Ooh. So, yun lang, kabibig, ang ating Lislibek-Libak for today. Useless lang para nagkaroon ng hearing. And the end of that is magbayad-bayad pala sila. More funds, more votes. Grabe. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.